Safety at security operations ngayong Holy Week, paigtingin ng PNP-HPG, mga otoridad may paalala sa mga biyahero para iwas aksidente. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Sa panahon ng Kwaresma sa Pilipinas, hindi lahat ng Romano Katolika ay nagtitika. Ang iilan, isinasabay ang bakasyon sa long weekend. Kanya-kanyang road trip pauwi sa kanilang probinsya. Panahon na tumataas din ang bilang ng naaaksidente sa daan. Katunayan, batay sa datos ng PNP Directorate for Investigation and Detection Management o DIDM, noong 2025, umabot sa mahigit 19,000 insidente sa kalsada ang naitala. Noong 2024, mahigit 34,000 insidente naman na kinasasangkutan ng four-wheel vehicles ang naitala. Yung atin naman datos ng road crash noong April to May 2024 versus 2025, ang naging kaso sa mga naging reckless driver, noong 2024 nagkaroon tayo ng fatality na 884 at noong 2025 na 919. O tumaas siya ng 35 na fatalities or 3.81%. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, impluwensya ng alak at pagod ang pangunahing sanhi ng road crash incidents na kanilang naitala. 3 araw bago mag-Holy Week, paigtingin ng PNP ang kanilang road safety at security operations. Simula Abril 1, popostihan ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang nasa 179 na strategic locations. Susuportahan ito ng 72 patrol teams, 714 na mga tauhan na tututok sa ligtas na pagbiyahe ng mga motorista at biyahero. Malaking bagay kasi yung advisory nga na ginagawa natin. Napakalaki na patuloy yung local government units coordination natin. Sama-sama yan yung pagtulong natin na pinapanatili natin yung ating mga inspection sa mga halimbawa sa mga salansangan, sa mga hub terminals, etc. Samantala, nananatiling payapa ang isinasagawang transport strike ng iba't ibang grupo sa Metro Manila. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nasa 13 lugar sa NCR ang kanilang minomonitor na may tigil pasada. Para matiyak na maalalayan ang mga apektadong pasahero, nag-deploy ang NCRPO ng halos 3,000 na personnel. Meron tayong libreng sakay sa iba't ibang areas ng Metro Manila, lalo pa yung mga lugar kung saan meron tayong posibleng ma-stranded na mga kababayan. So, ina-assist naman sila ng ating mga kapulisan, meron tayong deploy na personnel. So, ngayon, nasa 2,700 yung deployed natin specifically para sa ating strike. Pasado 5 ng umaga kanina nang magsimula ang ibang grupo sa kanilang tigil pasada. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.